We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as a protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. Ayun, di barado si Chavit Singson. Alam nyo guys, no? Itong mga ninanais nila Chavit Singson ng mga kampo ng mga Duterte, alam nyo, sa pananaw ng mga AFP sa mga pulis wala pong pag-asa talaga yan. Kasi ano po may self-interest Ang gusto lang po nila mapalitan si PBBM ni Sara Duterte. Diba? Gusto nila sila po ang hari-harian dito sa Pilipinas. Kasi pag si Sara Duterte ang mamuno at pinalitan si BBM, hari na naman. Etong sila Chavit. Lahat ng mga kalokohan nila hindi mabibisto. Yun po diba? Ganun ba ka-vovo itong AFP? Lantaran, pinagloloko ng mga Duterte? Gusto nga nilang buwagin yan ang AFP. Gusto nila ang manatili gawing probinsya, no? Gusto nila maging probinsya ito ng China. Kaya wala ng AFP. Paano sasanib sa kanila ang AFP? Yun ang target nila. Si Kiko Barsaga gusto ngang buwagin ng PCG, di ba? Ang Philippine Coast Guard. Di ba? Kung di ba naman may sira sa ulo yan. Di ba? PCG na nga, Coast Guard na nga natin, ang winawater cannon ng China. Gusto pa nilang buwagin, no? Mawalan na ng sahod itong PCG. Tapos si Sara Duterte, dahil sa galit niya kay Bronner, dinadamay niya na ang buong AFP, buwagin na rin daw. Ganun kalupit. No, pag hindi pabor sa kanila, kahit buong Pilipinas i-drag nila, gagawin po nila yan. Pansariling interest lang ang sinusulong po ng mga Duterte camp, no. Kaya hindi po talaga magwawagi yan, kasi unang-una, ayaw po sa kanila ng AFP dahil alam na pro-China sila. Plus, pansariling interest lang ang mga sinusulong nila, no? Gusto nila mag-rally-rally, sugudin ng Malacanang kasi may mga nakabinbin na kaso na po sa kanila at malapit na silang makulong. No? Ganun po. No? Pakinggan pa natin. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Ayun, legal process. Kung may ebidensya kayo, di ba? Laban sa Pangulo, file kayo ng impeachment, pakita kayo ng resibo, ng mga proof, ng ebidensya, di ba? Sabi ni Sofia, shout out Sofia Orladan, no? Yan, 90 likes na, sir. Yes, let's go. Thank you, no? Like, share, no? Share nyo lang po, no? Para mas marami ang makaabot na makaalam na ito, no? Tuwing alas 5, magsasama-sama po tayo dito
No, ay bukas pupunta po kami Tagaytay pero pipilitin ko pa rin pong makapag-live, no. Yan, ito lang po kasi ang kailangan yung subaybayan, no. Ako rin, nagda-drive po kayo, no, nasa biyahe kayo, nagko-commute kayo, nasa LRT, MRT. Tune in lang, Birahan PH, no. No? Dito, ma-update po kayo sa tuwing alas 5. Ako po kasama nyo. Tuwing gabi naman, no, mga alas 11, alas 12 ng ating gabi, si Banat Boy naman po. At si Mark Ramos tuwing umaga po, no, tanghali dito sa Pilipinas, alas 10 ng umaga, alas 11, yan, mga oras po ng Mark Ramos, si Ninong Ramos. Let's go! So ito po, no, barado ang si Chavit Singson, sinagot na siya ng AFP. Yun, yari, no, hindi po sila kakampihan niya, no, dahil pinagloloko-loko lang po nila ang AFP, no. So, lipat na po tayo, no. Next topic po natin, no. Next topic po natin ay itong ano ba to? Yan, comedy. Tingnan nyo guys, tingnan nyo guys. Ayan, no, si Pulong Duterte ayaw na daw matawag na congressman. Di mag-resign ka, di ba? Total, hindi ka naman pumapasok. Total, nung nakaraan, 0 lang yung yung principal authored bill niya eh. Ngayon, 1 na. After 6 years, at last, let's go! Yay! Palakpakan po natin si Pulong Duterte. Nagkaroon na ng isa. After 6 years. No? Ayan, pakinggan po natin tong balita. Ayan, panoorin po natin. Isang member of Congress, wag na daw siyang tawaging congressman. Ano na raw? Kasi daw nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. Ba't siya pumasok? Ito ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague, kung saan sila yung nandoon, at least ilang mga kaanak po ng dating Pangulo. So aside from yung tungkol sa allergic siya na siya tawaging congressman, agad siyang sumagot at pinakita yung pagkainis tungkol sa impeachment na nakaambang na daw laban sa kanyang kapatid. So yun ay unahin nating soundbite. Ayan o, na pa-travel. Isa lang ang ginawang principal authored bill tungkol sa lang yun eh. Basta napaka walang kwentang Alam mo yun, yung iba, principal authored bill nila, yung gagawa, papalitan lang ng pangalan, yung street.